Magandang umaga muli sa atin, sa bawat isa. Salamat sa Diyos at magkakasama tayo ngayong umagang ito sa pananambahan, sa pagkakaloob at sa paglilingkod at mamaya po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Nais po nating i-welcome muli, no? Personally, natutuwa ako, nakita ko si Jekon. Yan. Salamat pa, Brad, at kasama ka namin. At of course, si Janelle at saka buong pamilya ng Buanda nandito. Buong pamilya ni Jeko nandito. Kasi andyan din si Kenneth at saka si Renz. Okay? So, si Ate Weng ay kasama din natin online. Lagi siyang umaatin sa atin dito pagka Sunday, no? Sumasama siya sa atin. Kaya kasama na rin natin binabati yung iba pa nating mga kabatiran online, katulad nila Joy, no? Nasa New York. Good morning, Joy. And of course, sila Oliver at ang buong pamilya, si Joe Chris at malamang si JJ, kasama natin. Welcome, anak. At maging si Kuya Bien at si Ate Annabel na nasa Laguna. God bless you. At maging si Ate Vicky na nasa California. Si Ate Alice Lacerna na nasa Cavite. Okay, hipag ko po sila. Okay, at maging si Tony Ann, yung isa ko pong pamangkin na nasa Rojas City, Capiz. Kasama natin sila. At maging si Asaph at si Olga, nandito rin po sila online. Nakaantabay sa atin at sumusubaybay sa ating pananambahan, kasama nating sumasamba sa ating Panginoon at maging sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Ganon din si Tita Ching na nasa San Mateo at maging si Jenaline at si Tessie Buanda na mga nasa pangarap. No? Welcome po sa bawat isa sa inyo. At salamat sa Panginoon at muli tayo nagkasama-sama. By the way, nung nakaraang linggo, nung first Sunday ba yun o second Sunday, nag-present tayo ng mga graduates, right? Pinesent lang natin dito nun ay si Derek at saka si Gray. Tama ba? Kasi, si Gray at saka si Derek, di ba? Meron pa palang ibang nag-graduate sa atin na nandito ngayon, kaya ipipresent din natin sila. Yan. At ipapanalangin. Okay? Si Janelle, nag-graduate din siya. Anak, halika dito. Sama ka dito, ha? Yan. Ipagpipray natin si Janelle. At the same time, alam nyo, nasita ako ng isa kong apo. Si JJ, gumraduate din pala daw siya. Nag-PM, Lolo, graduate din ako. Sabi niya doon sa PM. Ay, sabi ko, sige apo, babawi ako sa susunod. Ayan, kaya isasama ko sa panalangin si Janelle at saka si JJ, yung apo ko. Graduate din siya ng preschool. Halika, Janelle, dito. At hiningan ko muna ang lahat na tumayo at samahan ako sa panalangin para sa kanila. Yan, ipag-pray natin sila, no? Kasi they will be stepping another stone sa kanilang buhay. Okay? Si Janelle ay college na, right? Wow, kita mo, college na. Dati ganito lang siya kaliit. Ngayon, matangkad na sa akin. Okay? So, siyempre, pamilya. Pamilya na matatangkad, no? Si Jeko. Tapos, si JJ, ipanalangin din natin kasi kagagraduate lang din niya ng preschool at papasok na siya ng, grade 1. Yan. Okay? So, Janelle, ano yung kukunin mong kurso? Wow, gandang. BSED, Bachelor of Science in Education. Elementary Education. BSEED. No? Yeah. Elementary Education. Ako, ilang kailangan natin ng mga teachers ngayon. Kaya, salamat at may mga tumutugon sa ganyang calling, magturo sa mga bata. Okay? At saan ka mag-aaral? Sa Bulacan State University. Wow. To God be the glory. So, makikita na kayo ni Jen. Jen, di ba doon ka? Sa BSU din. Nung araw, BSU, sa Sirina, Okay? So, wag lang kayo maglalakwatsa pag nagkita-kita kayo doon, ha? Okay? So, salamat sa Panginoon. Ngayon, ipanalangin natin sila kasi haharap sila sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Okay? Sige, samahan niyo po ako. Extend natin ang ating mga kamay kay Janelle at isipin din natin si JJ na siyang gumraduate din noong nakaraan. Lord, salamat po dahil alam po namin
Ikaw po nag-iingat sa mga anak namin dito po sa Servants of Christ Christian Community. Kung paano na si Janelle ay nakagraduate na ng high school, papasok na po ng college, kaya alam po namin, Lord, na haharap na naman siya sa mundo ng puno ng pagsubok, ng hamon, ng mga challenges. Dalangin po namin, Lord, na hindi lang siya bigyan mo ng karunungan para sa kanyang pag-aaral, kundi bigyan mo rin siya ng kalakasan na maiwasan po niya ang anumang mga bagay na hindi po makakapagdulot ng mabuti sa kanya, lalo na sa kanyang pag-aaral. At ganun din naman, mapaglabanan niya kung ano man ang mga tukso na dumadating sa schools nila, na mga pagsubok, na kung saan ay maaaring malayo siya sa pananampalataya sa iyo. Higit sa lahat, napagbutihin din niya ang kanyang pag-aaral at huwag siyang madadala ng anumang tukso na makakabawas ng kanyang focus o concentration sa pag-aaral. Dalangin ko po, Panginoon, gabayan mo po si Janelle sa bagong yugto ng buhay na kanyang haharapin. At ganoon din po, Panginoon, si JJ, na excited din pong pumasok sa school, pero ganun pa man, Lord, dalangin din po namin ang pagkakalob sa kanya ng karunungan, at ganun din naman ang kanyang karakter ay lalo pang mahubog doon sa kanyang school na kanyang pinag-aaralan, Panginoon. Dalangin ko po kay Janelle at saka kay JJ na ingatan mo po sila anumang oras, saan man sila naroon, at ikaw po ang laging maalala nila, na hingan nila ng tulong sa tuwing sila man ay nakakaharap ng mga pagsubok o tukso, at higit sa lahat, Lord, ang iyong pong gabay hanggang sa kanilang pagtanda ay taglayin nawa nila, Panginoon. Ingatan mo po sila at huwag mo po silang pabayaan. Huwag mo po silang iwan, Panginoon. Samahan mo po silang lagi. Salamat po, O Diyos, kay Janelle at maging kay JJ sa kanilang pong pagtsatsaga sa pag-aaral at sa kanilang mga plano sa buhay na nais po nila pagdating ng araw ay makapaglingkod, hindi lang po para sa kanilang mga sarili, kundi pati na po sa kanilang pamilya. Kaya ingatan mo po sila at pagtagumpayin mo po, Panginoon, habang sila ay naglilingkod at nagbibigay ng kanilang buong pagsamba sa iyo lamang, O Diyos. Salamat po, Panginoon, kay Janelle at kay JJ. At ikaw po ang siyang Diyos na laging mag-iingat at gagabay sa kanila sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you. Okay, maaari na po tayo makaupo. Salamat sa Panginoon at tayo po ay muli mag-aaral this time ng salita ng Diyos, ano? Sa bawat bahagi ng ating pagsamba, ang pag-awit kanina, ang pagkakaloob, ang paglilingkod, maging ang pag-aaral ng salita niya, ay bahagi po lahat ito ng pagsamba sa ating Diyos. Kaya ngayon, ihanda naman po natin ang ating mga sarili sa pagsamba sa pamagitan po ng pag-aaral ng salita ng Diyos. So, tayo po itutuloy at ang pag-aaralan po natin ngayon ay manggagaling po sa Luke chapter 19 from verse 41 to verse 48. Pero ito pong Lucas na to, okay, ay meron din pong parallel passages sa Matthew 21 at saka sa Mark 11. At pagkatapos, makikita po natin yung ilang mga additions ni Mark at saka ni Luke na hindi po natin mababasa dito sa Matthew 21. Okay? So, hilingan ko po lahat na tumayo at babasahin po natin ito. Naalala nyo, last Sunday, si Jesus ay pumasok na sa Jerusalem. Right? Yung tinatawag nilang the triumphant entry of Jesus. Ano ang unang ginawa ni Jesus pagkatapos ng pagpasok niya sa Jerusalem? Ito po yung kwento na ating mapag-aaralan ngayon. Okay? So pagpasok po niya ng Jerusalem, ano ang una niyang ginawa at ano ang na-encounter niya pagdating doon sa area na yon. Okay? Luke 19 verse 41 to 48, pero babasahin din po natin ang Matthew 21 at saka Mark 11. Jesus entered the temple area and drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers
and the benches of those selling doves. It is written, he said to them, my house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers. The blind and the lame came to him at the temple, and he healed them. But when the priests, chief priests, and the teachers of the law saw the wonderful things he did, and the children shouting in the temple area, Hosanna to the Son of David, they were indignant. Do you hear what these children are saying? They asked him. Yes, replied Jesus. Have you never read from the lips of children and infants, you have ordained praise? Kasama po sa kay Mark 11 verse 18, the chief priests and the teachers of the law heard this, and they began looking for a way to kill him, for they feared him, because the whole crowd was amazed at his teaching. At kay Luke 19, every day he was teaching at the temple, but the chief priests, the teachers of the law, and the leaders among the people were trying to kill him. Yet they could not find any way to do it because all the people hang on his words. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po muli sa kalakasang ipinagkaloob mo po sa amin, sa pagliligtas mo po sa amin sa nagdaang bagyo. Salamat po dahil minsan pa naka-recover po kami, na-restore po yung amin po mga sitwasyon. Pero patuloy po naming dinadalangin na ingatan mo po ang bawat isang naririto at maging ang mga nakikinig sa amin po online na anumang dumating na mga pagsubok o katulad nito, bagyo sa aming mga buhay, ikaw po ang laging mag-ingat sa amin, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong kadakilaan, na sa kabila po ng aming mga pagkukulang, nariyan ka pa rin, iningatan mo pa rin kami, iniligtas. Salamat po, O Diyos. Kaya naman, Panginoon, nandito kami lahat at makikinig ng iyong mga salita. Alam po namin, Panginoon, na may mensahe ka sa bawat sa amin dito ngayon, maging ang mga nakikinig online. Hindi po aksidente na kami po ay nandito at makikinig ngayon dahil meron ka pong gustong ipaabot sa amin. Nawa dalangin po namin, mangusap ka sa pamagitan po ng iyong mga salita. Ang iyong banal na espiritu ang siyang pong kumilo sa aming mga puso at isipan at siyang tunay na magturo. Gamitin mo lamang po kung instrumento. Pero ikaw po ang mangusap sa aming mga puso't isipan, sa aming damdamin at maging ikaw rin po magbigay ng kalakasan sa amin na magawa po namin ang kalooban mo. Kaya Panginoon, salamat po sa iyong banal na espiritu na siyang gagabay sa aming pag-aaral. Ikaw po ang matanghal. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Mari na po tayo makaupo at lahat po ng ating Sunday Schoolers. Ayan. Nihikayat na po kayo ni Kuya Jason para tayo po ay mag-aral. Sila po ay mag-aaral sa lessons nila at mag-aaral din naman tayo sa lesson natin ngayon. Okay? So, sino po dito ang mga naglimas nung nakaraang pagkatapos ng bagyo? Oh my. Talaga? Eh? Sa inyo po ba, Jecon, hindi kayo binaha doon? Hindi naman. Mabuti naman, ano? Eh kasi si Chelsea may message noon, di ba? Sabi niya, doon sa lugar daw nila, totoo ba 'yon, Chelsea? Na may swimming pool na doon sa bahay nila, may shower pa? Okay? Sa amin naman, wala naman swimming pool, pero may shower. Yung kwarto ni Chelsea. Nako, grabe. Doon, nag-ayos ako. Yung nililinis natin, Jeko, nako, inisa-isa ko yun. Okay? Na ayusin. I-rearrange yung buong kwarto. Okay? So yung mga nandito sa lugar na to, nilagay ko lahat sa sala. Yung mga nandito, nilagay. Kasi may tulo po dito, may tulo sa gitna, may tulo doon sa dulo. Doon sa dulo, talagang natatakot ako na babagsak na yung kisame. Baka biglang, bang!
Wow, ganun po no? So ako po, hindi pa po ako nakakapaglinis uli ng kwarto kasi sabi nila darating daw yung bagyong, di ba, Karina yung nauna, papasok daw si bagyong Dindo. Oo, di ba? Pero mabait yung bagyong Dindo, lumagpas na eh. Lumagpas na raw no? Nasa may papunta na ng norte, no? Ay, salamat naman at hindi magkasunod. Kaya hindi ako naglinis dahil baka masundan po ulit ng isang bagyo, bumagsak na yung kisamay ko, panibagong linisan na naman, no? Pero ganun pa man, kailangan talaga natin maglinis. So, balak ko, sa isa sa mga araw na to, pagka wala na po akong gagawin masyado, maglilinis din po ako, maglilimas. Naglimas na ako Ang dami kong mga timba, ang dami kong mga basahan na ginamit para magtuyo talaga. Tapos, yung iba po nating kapatiran, yung Novaliches Christian Community sa bayan, pinasok ng tubig ang kanilang church. Kay Pastor Rick, kay Pastor Marcar, kay Pastor Odilon, mga ano po natin, no? Pastor ng FCC, pinasok mismo mga bahay na sinasabi nila, hindi daw dati nangyayari yun. Kahit nung Ondoy. Pero ngayon, pinasok sila. So medyo iba ang naging takbo, no? Pero kailangan, after that, syempre, kailangan makarecover tayo. Kailangan makarestore. Diba? So pinapakita din doon sa NCC kung paano sila naglinis nung kanilang local church. Ganon din si Pastor Marcar at si Pastor Odilon. Okay? So marami pong pangyayari na paglilinis na kailangan gawin. Yung pong ating computers ngayon, ay kailangan din linisin, sabi ni Asaph. Kaya po tayo nakaganito Nahack daw yung ating isa. Nagkaroon ng security breach, sabi nila. Hindi ko alam kung paano nangyari, no? Kaya maaga din ako dumating, tinest ko rin itong pinatest din ni Asaph, baka yung laptop ko, ang siyang nagkaroon ng okay naman, malinis naman yung laptop. Pero meron daw isang computer, tama ba ako? Meron tayong isang computer na kailangan linisin. Kailangan i-format ulit dahil sa affected, no? Yung atin pong video dito. Pero at least yung video dito, at saka yung, buti na lang, yung sa online natin, hindi. Kasi akala ko kanina, yung online natin, maapektuhan. Yun ang isang tinanong ko kagad kay Asaph. Okay? Pero hindi naman maapektuhan. So, kailangan uli maglinis ng isang computer. At, ganun din naman, sa August, naka-schedule po tayo maglinis ng ating local church. Tama po ba, Kuya Ed? Ayan. Naka-schedule po tayo. So, hinihikayat po ang bawat isa, ha? Isang August, no? Katapusan sigurong Sabado, no? Ng August. No? Lilinisin natin itong local church natin. At kanya-kanya sigurong pwesto, katulad ng ginagawa natin. Worship team, maglinis ng lugar nyo. Tech team, maglinis ng lugar nyo. Kaming mga iba naman ay yung banyo, yung sa taas, yung sa likod. At kami ni Kuya Ed, supervisor. Ay, hindi. Hindi. Patanod-tanod lang, Jekon. Maglilinis din, no? Yung mga bintana natin. So, kailangan po nating maglinis Bakit po tayo kailangan maglinis ng mga ganito? Bahagi po to ng pag-aalaga natin, di ba? Ng pangangalaga natin, ng local church natin. Okay? At ng iba pa nating mga kabahayan, halimbawa. Okay? So lahat tayo ay ini-encourage pagdating ng August na maglinis. Bakit ko po binabanggit ito? Kasi po, yung pong ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa kwento, ay patungkol din po sa pag-aalaga ng templo. Okay? Right? Siguro nakita niyo yung pag-aalaga ng templo kanina, no? Nabasa natin, kung paano niya nilinis yung mga nagbebentahan. Pero tingnan natin yung pinaka-setting nito. Actually, ito pong pagbisita niya sa templo ay second visit na niya to. Pangalawang bisita na po niya ito. Na binanggit kanina, Jesus entered the temple area. Siguro maalala nyo, no? Every time na sila Jesus, no? Lalo na nandun pa sila sa Nazareth, no? Nagpuntahan sila sa Jerusalem dahil may kapistahan. Ano ang nakita natin nung bata pa si Jesus, nung 12 years old siya?
Saan nawawala siya dahil pauwi na sila. Hindi makita ni Jose at ni Maria na saan ang batang Jesus. Bumalik sila ng Jerusalem. At saan nila natagpuan si Jesus? Sa temple. Right? Sa temple nagpunta si Jesus. At nakikipagtalas-tasan siya doon sa kanyang sa mga teachers of the law, sa mga priest, no? Nagtatanong siya at nagugulat sila kasi sinasagot din niya at namamangha sila sa karunungan ni Jesus. 12 years old pa lang siya noon. Siyempre, natitira sila sa ibang lugar, kaya ngayon, every time na bumibisita siya sa Jerusalem, ang una lagi niyang napupuntahan yung temple. Okay? Itong second visit niya, ay alam naman natin na may nangyari. Di ba? Sabi po doon, and he drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. It is written, he said to them, my house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers. So makikita po natin, pagdating niya doon sa templo, alam niyo po, yung templo ay may tatlong bahagi. Okay? Yung tinatawag na outer court, o yung tinatawag nila na temple area. Okay? Yan yung temple area, ano? Tapos yung holy place, na nandun na yung mga offerings, at yung most holy place, na yung high priest lang ang pwedeng pumasok. Okay? Once a year. So dito po sa temple area, nandiyan po yung mga tao na siyempre, kahit mga Gentiles pwedeng pumasok doon, pero hindi sila pwedeng pumasok doon sa holy place, no? Na kung saan, pwede silang magbigay ng mga offerings nila. Ngayon, pagpasok ni Jesus doon sa temple area, sa outer court, ay marami nagbebentahan. Buying and selling, money changers, at saka yung mga doves. Anong ginawa ni Jesus? He drove out all who were buying. Pinalayas niya, no? Mamaya, doon sa unang bisita niya, makikita natin yung ibang nangyari pa, no? Pero dito, talagang tinaob niya. He overturned the tables of the money changers. Imagine ninyo, ha? Hindi niya sinabihan yung mga tao, ano ba naman ang ginagawa niyo? Ginagawa niyong bahay o den of robbers. Itong aking tahanan, ang tahanan ng Diyos, na dapat tinawag itong house of prayer. Hindi ganun. Talagang i-turn over. Talagang yung mga money changers, ano? Kaya imagine ninyo, yung galit ni Jesus, habang ginagawa niya yun. Alam nga naman, oy, sandali ito turn over ko lang ito, ha? Kasi ginagawa niyo yung den of robbers, eh. Walang ganun. Definitely, meron siyang konting anger doon dahil sa ginawa ba naman nilang den of robbers yung house of prayer? Okay? Now, ito po nangyari, no? Pero dun sa first visit niya, tingnan po natin kung ano nangyari. Sa John chapter 2, verse 13 to 19. When it was almost time for the Jewish Passover, ganun din magpa-Passover din sa second visit niya kaya nandun siya. Pero ito, first visit niya. Jesus went up to Jerusalem in the temple courts. Yung binabanggit ko na yung outer court, yung temple area. He found men selling cattle, sheep, doves, and others sitting at tables exchanging money. So he made a whip out of cords. Unang bisita niya to, ha? Gumawa siya ng isang pamalo, na gawa ng mga cords, no? And drove all from the temple area. Both the sheep and the cattle, kasama yung mga tupa, at saka yung mga baka. He scattered the coins. So maaaring hindi niya, no? He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. And to those who sold doves, he said, "Get this out of here. How dare you turn my father's house into a market?" Ginawang palengke. Okay? Ang tahanan ng Diyos. Okay? Unang bisita niya to, John chapter 2. Nandito na tayo ngayon sa Luke. Okay? Pero parang hindi yata nagkaroon ng pagbabago, ano? Nung unang bisita niya, nagawa na niya to, eh.
Pero ngayong pangalawang bisita niya, ganun pa rin. Ang naging sitwasyon, parang katulad nung nakikita natin sa mga TV. Yung mag-clean up yung MMDA na mga illegal vendors ba na nasa kalsada, kinakainan, tapos lilinisin nila dyan. Ay, susunod na buwan, nandun na ulit nakatayo. Parang ganun, bumabalik lang din yung tao. Kaya, hindi natin masisisi kung si Jesus, ganun ang reaction niya. Bakit? Temple yun eh. Templo yun. House of prayer. Father's house. Nung 12 years old siya, nababasa natin, na bumisita siya doon, ang ginawa niya ay nakipag-usap. Okay? So siguro, during that time, nung 12 years old siya, wala pang ganito. Yet, okay, makikita natin na nung maedad na siya at bumisita siya, first and second visit, abay grabe, may nangyayari ng hindi maganda doon sa templo. Okay? Kaya sabi niya, lumayas kayo dito, ginagawa niyong palengke, itong aking tahanan ng aking ama. And his disciples remembered that it is written, zeal for your house will consume me. Nasulat po ito sa Old Testament. Okay? Yung init ko para sa iyong tahanan ay talagang bumabalot sa akin. Kaya ganun na lang yung init niya para sa tahanan ng Diyos. At nakuha niyang talagang magpalayas, mag-overturn ng mga tables, manakit, no? Pero wala naman siya nabi na may nasaktan, no? Siguro ganun-ganun lang siya. Parang sa ganun, mapalayas lang niya yung mga tao. Then, the Jews demanded him. Ito yung unang visit pa lang niya to, ha? First visit niya to. What miraculous sign can you show us to prove your authority to do all this? Okay? So parang sinita ng mga Hudyo. Mga Hudyo ang sumita sa kanya. Kasi doon sa second visit, mga Pharisees na, mga teachers of the law, mga nasa kapangyarihan pagdating sa spiritual aspect, supposedly. Ito mga Hudyo lang. Siguro yung mga nagbebenta at saka mga bumibili. Ano miraculous sign na pwede mong patunay sa amin na may authority ka para kami palayasin dito? Ibig sabihin, merong isang authority na pwedeng magpalaya sa kanila doon. At hindi si Jesus yun, according to them. Okay? Mamaya, ikikwento natin kung sino yung may authority para gawing palayasin sila. Kasi yung authority na yon, sila nag-aalaw. Instead na palayasin sila. So sabi nila, what miraculous sign can you prove to show your authority to do all these things? And Jesus answered them, destroy this temple and I will raise it again in 3 days. Nagulat yung mga Hudyo. Ano ang sagot ng mga Hudyo? It has taken 46 years to build this temple. And you are going to raise it in 3 days? Yeah? 46 years in the making, yung temple. Alam niyo po, ngayon ko lang naalala, no? Tayo po, pagka every time na mayroon tayo naiipon na pera, pinapaayos po natin itong local church, ano? Salamat sa Diyos. Dahil bago bumagyo ng Karina, napagawa natin yung bubong. Kung hindi natin napagawa yun, sinasabi ko sa inyo, baka ang dami nang tumutulo dito. At yung ating tech team, baka nabasa na yung mga computers natin doon. Kaya salamat talaga sa Diyos sa kanyang paggabay sa atin kung ano dapat nating gawin para maalagaan natin ang kanyang iglesia, no? Itong iglesia na pinagkatiwala sa atin. Okay? Ilang taon din natin inuunti-unti para maipatayo ito. Sila, 46 years in the making para mabuo yung temple na yon. Tapos sinasabi ngayon ni Jesus, destroy this temple and I will raise it in 3 days. 3 days! Pwede ba yon? Okay? Tapos nagkaroon ng commentary si John. Si John po may sulat nito, John chapter 2. But the temple he had spoken of was his body. After he was raised from the dead, after 3 days, di ba? Yun yung sinasabi niya.
His body. Okay? He died, and on the third day, He rose again. Yun yung sinasabi niya, and after 3 days, I will raise it again. And His disciples recalled what He had said after He was raised from the dead. Naalala niyo yung nakaraan na sinasabi natin na hindi maintindihan nung nakaraang linggo. Hindi maintindihan ng mga disciples ni Jesus bakit ganito nangyayari. Okay? Na pumasok siya, na nakaupo sa asno, okay? Pagkatapos ay sinasalubong siya ng mga palms at saka ng mga cloaks. Hindi naintindihan ng mga disciples yun eh. Naintindihan na lang daw nila after nung kanyang resurrection. Ito, hindi rin nila naiintindihan kung paano nangyari na destroy this temple in 3 days, I will raise it up. Hindi din daw naintindihan. After He was raised from the dead, His disciples recalled what He had said. Doon lang nila naalala na, ito pala ang tinutukoy ni Jesus. Okay? Na destroy this temple, destroy this body, and I will raise it up after 3 days. And then, they believed the scripture and the words that Jesus had spoken. Alam niyo po ba yung temple doon sa Jerusalem noong araw? Hindi na po existent ngayon. Destroyed na yon. Okay? After the Roman Empire. Okay? So, wala na po yon. So, kung tutuusin po natin, tingnan, ano na yung templo ngayon nila? Kaya meron sila mga synagogue na lang. Okay? Pero sa atin ngayon, hindi naman tayo pupunta para ng Jerusalem para pumunta doon, right? Okay? Wala naman tayong ganun templo na sinasambang katulad ng mga Hudyo na doon ang worship natin, place of worship. Okay? Sa panahon natin at sa ating sitwasyon, ano lalabas na templo? Ano yung lalabas na templo? Ito ba yung building? Ito ba yung building na tinutukoy natin na dapat nating alagaan at ingatan at for in the making pa rin hanggang ngayon? Is it all about this building? Ano ang tinutukoy ng Biblia patungkol sa present day temple? Yun po yung mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 3. Sabi ni Paul sa mga kapatid doon sa Corinto, don't you know that you yourselves are God's temple? And that God's Spirit lives in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is sacred. At inulit niya, and you are that temple. Ang totoo pong temple ngayon ng ating Diyos, according to the apostles, according to the Word of God, today, God's temple is His church. Tayo po. Alam naman po natin, ang church is not the building, but the people who confess that Jesus is Lord, who confess that through faith that He is our Savior, we are His church, we are now considered as God's temple. So, ang God's temple, kung tutusin, nila, sa equivalent natin sa panahon natin ngayon, is the local church. Tayo yun. Bawat isa sa atin, bahagi ng eklesiya o templo ng Diyos. Maliwanag po sinabi dyan, you yourselves are God's temple. Actually, sa 1 Corinthians chapter 6, may binanggit uli yung temple doon. Your body is the temple of the Holy Spirit. Okay? So kung paano, sa 1 Corinthians 3, tinutukoy na God's temple is we who are members of His church. Sa 1 Corinthians 6, God's temple is our body. Our body is the temple of the Holy Spirit. Kaya we also need to take care of our God's body.
of our body, of our body. Sabi sa 1 Corinthians 6, di ba? Pero pagdating sa 1 Corinthians 3, the temple of God is His church. And there is a need now for a call to take care of God's church. Kung paano na tinignan natin kanina na inaalagaan, nililinis ni Jesus ang templo nung siya'y bumibisita sa Israel. Sa panahon natin ngayon, there is also a need for us to take care of God's temple. And who is the temple daw? You yourselves are God's temple. You are the temple of God. Kaya nga, there is now a need for us, a call, to take care of God's church. Kung paano na iniingatan ng Diyos, ng ating Panginoon, ang templo noong araw, iingatan din daw natin ngayon ang templo ng Diyos at walang iba kundi tayo yon. Okay? So ang tanong na sasagutin natin at kukunin natin ang sagot mula doon sa passage na binasa natin habang si Jesus ay nandun sa temple area, how do we take care of God's church? Pakinggan po natin ito, no? Paano po natin aalagaan ang eklesiya o ang templo ng Diyos? Tayo yun. Paano natin iingatan ang bawat isa? Paano natin aalagaan ang bawat isa? Yun ang sasagutin natin mula doon sa passage na binasa natin. Ang una po na nakita kong dapat nating gawin in order to take care of God's church na ginawa ni Jesus during the time na nandun siya sa templo, okay, is to purge sin. Ano ibig sabihin ng purge? To get rid of sin. Okay? Jesus entered the temple area and drove out all who were buying and selling there. He overturned the table of money changers and the benches of those selling doves. It is written, He said to them, My house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers. So may nangyayaring anomalya sa panahon nila. Nagbebentahan. Alam niyo, kung tutuusin, pwedeng gawing logical yung bentahan doon ng mga doves. Pwedeng logical yung money changing. Bakit? During this time of the year, maraming tao ang pumupunta sa Israel na mga Hudyo from different parts of the world. Pupunta sila sa Jerusalem kasi merong celebration of the Passover. Sinusunod nila yon. May kapistahan ng Passover at lahat sila pupunta doon to celebrate. Yung Passover, yun yung pagliligtas ng Diyos sa Israel sa kamay ng mga Ehipto. Naalala niyo yun? Yung nagpuna sila ng mga dugo sa mga pintuan nila, and the angel of death will pass over that house. Kaya naging Passover yon, Passover night. Okay? Yung dugo ng tupa, kailangan nilang ipunas. Pag nakita daw ng anghel, yung dugo na yon, lalampasan niya. So ito yung pinagdiriwang nila, ito yung kino-commemorate nila. Okay? Ng celebration ng Israel. So maraming tao, kasi ang kanilang ginagawa nila, anuman ang kwentong narinig nila sa kanilang mga ninuno, pinapasa nila sa kanilang mga susunod na henerasyon. Para yung susunod na henerasyon, aware kung ano ang nangyayari. Bakit tayo nagdiriwang ng Passover? Yun. So, kikwento nila yon. Ang dahilan, kasi noong dating alipin ng Israel sa Egypt, pinatay lahat ng angel. Okay? Yung lahat ng mga firstborn na walang dugo na matatagpuan sa pintuan nila. Kaya the angel of death passed over that house. Yun ang dahilan. So we need that blood. So yun ang kanilang yun ang kanilang teaching. Yun ang tinuturo nila sa kanilang mga anak. Sa panahon po natin ngayon, we have the blood of Jesus, the Passover lamb. It is the blood of Jesus,
Okay? Kung nasa atin si Jesus, tinanggap natin si Jesus, nasa atin yung Passover blood of the Lamb, and the angel of death will pass over us. Okay? Kaya nga magkakaroon tayo ng eternal life rather than eternal damnation. So yun ang pinaka-celebration nila. So lahat ng tao ngayon pumupunta sa Israel, mga Israelites na nagkalat, mga Hudyo na nagkalat sa iba-ibang bahagi ng mundo, pumupunta ng Israel para ipagdiwang itong Passover, yung pagliligtas sa kanila ng Diyos. Okay? So ngayon, galing ka sa ibang lugar, automatic yung kailangan magkakaroon ka ng mga animal offering. Ang pinakamahirap na tao ay pwedeng mag-alay ng kalapate. Yung mayayaman, siguro kaya nilang mag-alay ng mga kambing, o yung mas mayayaman, kaya nilang mag-alay ng mga baka. Kaya nga may mga cattle, may sheep, at saka may doves na binabanggit, ano? Now, kung galing ka sa napakalayong lugar, yon. Kung galing ka sa napakalayong lugar, magdadala ka pa nitong baka na to. O nung kambing, o nung tupa, o nung kalapate. Baka pagdating mo doon, baka yung lupaypay na yung mga baka, na sugatan na, hindi pwedeng tumanggap ng mga may alay na mga baka, kambing, tupa, o kalapate na may diferensya. Kailangan yan malinis, unblemished. So galing ka sa ibang lugar, pupunta ka doon, dala mo itong mga to, parang hindi practical. Right? Kaya ngayon, ang ginagawa nila, doon sa temple court, wag na kayong magdala. Meron ditong tupa, kambing, baka, na pwede naming ibenta sa inyo. Yon. Now, galing ka sa iba't ibang lugar, siyempre, yung pera mo iba. Hindi pera ng Hudyo. Kasi nandun ka sa Pilipinas, ang pera mo, peso. Pagpunta mo ng Israel, kailangan mo ng money changer. Kaya may mga money changers din doon. Okay? So yun ang senaryo. Kung tutuusin, practical naman yun, di ba? Wala sanang masama doon. Okay, may dala akong pera dito. Ngayon, wala akong hindi pareho ng pera ko doon sa Israel. So magpapapalit ako. Yan. Yung makukuha ko ngayong pera, ibibili ko ngayon ng kambing, kalapate o baka. Gets? So yun yung pinakakwento kung bakit nagkakaroon ng bentahan dun sa temple court. Okay lang sana yun. Okay? Okay lang sana yun. Kaya lang, itong business nila ay hinaluan daw according to Bible scholars. Sa aking pagbabasa, hinaluan na. Meron ng tong. Meron ng kailangan lagay para sa amin. Yun yung mga nasa authority. Yun, yung mga sinasabi natin kanina. So, meron silang kita dito. So, the problem of the temple, supposedly, it was to be a place of prayer, naging masyadong den of robbers dahil nagkakaroon na ng nakawan. Okay? Dahil sa yung mga travelers, tataasan nila. Pwede nga yung exchange ng money, pwedeng babaan nila. Okay? So again, parang ganito nangyayari. Yung willingness naman sana ng mga travelers na mapalitan ng pera nila, pero wala na silang magagawa. So ano po nangyari? Kailangan kang tumanggap kung magkano lang ang palit. At kailangan mong bumili kung ano man ang mga nandoon. Ngayon, baka pwedeng sabihin mo na, teka sandali, may problema tong kalapate. Pwede na yan, according to high priest, according to chief priest, pwede na yan. Kaya tanggapin mo na yan. May offer mo na yan. So nagkaroon po ng tinatawag natin na exploitation. Yun ang isang kasalanan na nangyari noong panahon nila Jesus. Na tinanggal niya. Tinanggal niya yung tinatawag nating exploitation.
Yung mga temple authorities, yung economic power ng mga temple authorities, misuse the temple to make a profit. Yun po yung mga commentaries na sinasabi. Kaya nga po, kasama siyempre sa pag-aaral ko na, ay bakit nga ba kailangan tanggalin yun kung very practical naman sana yung nangyayari? Hindi. Meron pong exploitation na nangyayari doon sa mga tao. Okay? At kung titingnan natin, itong mga upper class na mga priests, okay, meron silang economic benefit from the temple. Kumikita sila dahil dito. Isipin pa natin, bukod pa doon, isipin pa natin na siyempre, may palitan. No? Magkano palit sa'yo? Ito, dito sa akin, ganito lang ang palit. At teka, lilipat ako dyan. Yung sigawan, yung hiyawan ng mga tao. Dito kayo, mas mura-mura yung baka dito sa amin. Hindi dito sa amin, mas mura. Diba? Yung sigawan. Kaya, grabe, no? Den of robbers. Ang nangyari talaga. Imagine ninyo, no? Yun nga, sabi ko, pagka nagbabasa tayo ng Bible, ilagay natin, kunwari, ang sarili natin nandoon. Parang yung flying house. Okay? Na talagang parang, ano nangyayari ng mga panahon na to? Bakit kailangan itaob ni Jesus? Dahil dito, nagkakaroon ng exploitation. Exorbitant prices doon sa mga baka. Mahal ang bili. So wala kang magagawa ngayon kundi mapipilitan kang bumili. Kasi kung hindi ka bumili, okay, wala kang may offer. Okay? So kulang yung pagpunta mo ng Jerusalem. Kasi sa Jerusalem, kailangan may offering ka lagi. So ito po nangyayari sa panahon nila noon. Kaya nagkakaroon talaga ng exploitation sa tao. Nangyari na to, noong first visit niya, nangyari ulit doon sa second visit niya. Parang hindi nata natututo ang mga tao noon. Now, kung pupuntahan po natin ang panahon natin ngayon, many people have the same exact problem today. Nakakalungkot man pong isipin, di ba? Pero maraming mga evangelist, pastors, missionaries, sa mga TV, sa radio, okay? That they will be begging for your money at sasabihin nila, pag nagbigay kayo dito, ay tatanggapin mo ang blessing ni Lord. Oh my. Nagkakaroon po ng exploitation sa panahon din natin ngayon. Kung minsan, kailangan mo ng prayer cloth o holy water or even prayer of blessings. Naku, daming ganyan ngayon. Okay? Na kumakalat na mga scandal after scandal ang makikita po natin sa TV regarding sa mga ganitong exploitation na nangyayari. Yung pong mga bad reputations nitong mga evangelists na to, mga money grabbers na to, na-tarnish din yung reputasyon ng church. Nasira din maging yung church. Kaya nga noong araw, marami po ako narinig noong araw. Nako, born again. Makikita ko yung isang tele-evangelist na born again siya. Pagkatapos, grabe daw yung mga sing-sing, dami. Tapos, nagkikintaban pa lahat. Kaya, may nag-comment pong ganun na kilala ko po personal, na mayroong comment na ganun. So, bakit ako sasama dyan? Ba't ako yung mga nagpapayaman lang. Sa totoo lang, sa Amerika, ang daming ganyan. Ang daming yumaman na mga nasa authority, supposedly. Mga religious leaders. Parang katulad nung panahon ng ating Panginoong Yesus. Kumikita doon yung mga temple authorities. May exploitation na nangyayari. Okay? Of course, alam naman natin, may judgment na mangyayari doon sa mga taong yon. Okay? At yung ilan, nakita naman natin kung paano ginudge na ng Panginoon ngayon pa lang sa mundong ito. How much more kapag hindi sila nagrepent, may final judgment sa kanila. So, isang dapat, na dapat gine-get rid natin, pinipurge na sin ay yung exploitation. But of course, mayroon pa tayong mga individual sins na dapat kinokorek at dinidisiplin ang bawat isa.
lalo na kung kumikilo sila, hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? Pero meron po akong isang nakita doon sa, kinote ko kanina sa 1 Corinthians 3, na isang sin na dapat din nating i-purge. At ano yung sin na yon? Sabi po sa 1 Corinthians 3, 1-4, ito po yung intro bago natin binanggit yung kanina sa verse 7. Brothers, sabi ni Paul sa kanila, I could not address you as spiritual, but as worldly. Mere infants in Christ. I give you milk, not solid food, for you are not ready for it. Indeed, you are still not ready. You are still worldly. Bakit sinasabi ni Paul sa mga taga-Corinthians ito? You are still worldly. Kasi there is jealousy, quarreling among you. Are you not worldly? Are you not acting like mere men when one says, I follow Paul, and another says, I follow Apollos? Are you not mere men? Yon. Alam niyo yung tawag dito ng ibang mga commentaries na nababasa ko? Personality cult. Dahil sa isang tao, okay, sasabihin natin, ay, sa kanya ako. At kahit kuminsan, mali na itinuturo, ay, sa kanya pa rin ako. Bakit? Sa kanya tayo nakatingin, doon sa tao. Personality cult ang tawag doon. Dito naman, kay Paul, may mga nagsasabi na, ay, follower ako ni Paul. Ay, follower ako ni Apollos. Ay, follower ako ni Peter. Hiwa-hiwalay sila. Okay? Si Paul kasi ang nagtayo ng church sa Corinth. Siya yung church planter. Eh, sumunod na panahon, si Apollos, iniwan na niya para magpastor. Siya naman ay nagtanim ng iba. Ay, meron siyempre nauna doon na follower ni Paul. Eh ngayon, nung pumalit na yung pastor, ayan na. Siyempre, siguro, yung kay Pastor Apollos po, hindi Apollo. Apollos din ba yung isa? Apollo lang, ano? Okay? May mga, siyempre, may mga pumalit na mga members, may mga na-win na ibang members. Siguro, siyempre, si Apollos na ang kanilang naging pastor. Okay? Now, yung mga Hudyo, sabi nila, teka, sandali. Hindi naman Hudyo yan hindi rin Hudyo yan si Apollos. Kay Peter kami. Kaya nagkahiwa-hiwalay yung mga tao doon sa Corinth Church. At yung iba, spiritual. Ay, kay Jesus kami. Ayan. So may 4 na division na nangyari. Kaya nga sabi ni Paul sa kanila, what after all is Apollos? And what is Paul? Only servants through whom you came to believe, as the Lord has assigned to each his task. I planted the seed, Apollos watered it, but God made it grow. So it's not Apollos, it's not Paul, it's God who make things grow in our hearts. Okay? Nangyari yan sa isang church na dating sinusupervise ko. Pagka ako nagpupunta doon sa church para mag-preach, yung member na yon laging uma-attend. Pag yung isang pastor ang na-assign namin na mag-preach, hindi uma-attend yung isa. So, she followed Vic. Kasi pag ma-attend lang ako leader ng church. Leader nila. Kaya sabi ko sabi ko doon sa pastor, Brad, pag nag-resign sa leadership yan, huwag mo nang tanungin. Bakit naman po? Huwag mo nang tanungin. Tanggapin mo agad ang resignation. Bakit? Sabi ko, wala ang loyalty sa iyo. Ang loyalty nasa akin . Okay? Pagdating sa leadership, dapat sama-sama tayo, di ba? Ang respeto nasa bawat isa. Pero kung walang respetong ipinapakita, abay, teka, sandali. Paano mangyayari yun? Hindi mag-work ang leadership natin. So sabi ko sa kanya, at nag-resign nga. At nung nag-resign, tinanggap agad niya. Ngayon, nabawasan na siya ng sakit ng ulo doon sa church. Bakit? May isang leader na hindi yata kinikilala yung leadership niya. Ganun na nangyari ngayon. May mga leadership na nangyayari sa loob ng church na parang ako kay Apollos, ay ako kay ganito, ay ako kakampihan ko ito. At di ka
Teka, sandali. It's all about God. Kaya nga sabi ni Paul sa verse 16, don't you know that you yourselves are God's temple? If anyone destroys God's temple, God will destroy him. How will someone destroy the church o God's temple? How? By dividing it. Division ang pinaka-issue nila doon. Naghahati-hati sila. Nagkakabahabahagi. Yung iba, nagkakampi kay ganito. Yung iba, nagkakampi kay ganito. Wala. God will destroy those people who will try to divide the church. Kaya mga anak, mga kapatid, wag na wag po tayong gagawa ng isang aksyon na madidivide yung church. God will destroy us. Not the church, but the people who is dividing the church. Yung po nakita ko, no? Na we must purge such kind of sin. Iba pa yung mga kasalanang, siyempre, pagpatay, pangangalunya, obvious na kasalanan yan eh. Pero yung division, hindi obvious yun eh. Halimbawa, yung may bubulong ako kay Cathy, alam mo, Cathy, si ganito, ganyan. Tapos, ay, ganun ba? So, mahahati na si Cathy ngayon. Okay? Sasabihin niya, uy, alam mo, Pao, si Pastor, ganito pala kayo. Yun, mahahati na. Yung mga tagapangarap, puro kampi na kay Pastor. Pero doon sa isang leader, wala. May mga ganyang leaders ngayon na pagkatapos may mapag-usapan, iisa-isahin niyo ibang mga members. Kaya mag-iingat tayo pagka mayroong ganong klaseng leader o member na iniisa-isa tayo, bakit di niya sabihin doon sa tao directly? Kasi baka mamaya dinidivide niya ang church and God will destroy him. Okay? Mag-ingat tayo kasi ito yung purge. Ito yung dapat nating i-purge. Ito yung sin na dapat mawala sa loob ng church. Division. Okay? Yun ang isang una kong nakita. Pero meron pa po ako ibang nakita on how we could take care of God's church. Ang pangalawa po na nakita ko dito is also we must provide healing to the broken-hearted. Okay? So hindi lang yung nandito tayo para tanggalin ng mga kasalanan, maglinis ng kasalanan. Hindi. Kailangan magkaroon din tayo ng healing sa mga nasasaktan, sa mga may problema. Sabi doon sa Matthew 12, verse 14, the blind and the lame came to him at the temple, and he healed them. Sa temple din niya ginawa yon, kasama yon sa kanyang pangangalaga sa templo. Sa church natin ngayon, hindi lang puro tayo tanggal ng mga may kasalanan, may nagawang mali. Kung unrepentant, dapat talaga medyo may disiplina. Pero kung repentant naman, so be it. Kailangan tanggapin. Pero hindi lang yun. Marami ang pumupunta sa church na sugatan, nasasaktan, may problema, may mga pagsubok na pinagdadaanan. Okay? So, hindi lang yung mga bulag at saka mga lumpo. Actually, ang bulag at saka lumpo, doon sa panahon nila, hindi pwedeng pumasok sa templo. Kasi may ano sila no? May diferensya. Lahat ng mga may diferensya, hindi pwedeng pumasok sa templo. Kaya nga pati yung mga tupa, mga baka, kailangan yun. Unblemished. Walang sakit, walang mga tawag doon, sugat. Ito, bulag at saka lumpo. Siyempre, may sugat, may sakit. Hindi pwede. Yet, siguro, when they knew, nakita nila na si Jesus nandoon, pumasok siguro sila. Walang nakapagpigil. Kasi kahit mga Gentiles, pwedeng pumasok doon sa temple area. No? Pero ang ginawa ni Jesus, He healed them. Ganon din dapat sa atin dito. So hindi lang yung kasalanan ang dapat pinipurge natin. Dapat we also provide healing. Pag may nasasaktan, meron pong nasusugatan, may sakit, okay? Dapat ipakita din natin yung atin pong pag-aalaga sa kanila. Yung pagbisita. Naku, lalo ni mga seniors, unti-unti na tayo no? Nagkakasakit, Sana andun na yung pangungumusta natin sa kanila. Kumusta na po kayo? Di ba? Mga ganon, Bawat isa sa women's ministry nyo, sa pangarap, magkumustahan kayo. Hindi lang yung pagdating doon,
mag-Bible study. O kumusta na kayo? Baka kasi may mga problema. Okay? May nasasaktan, may nasusugatan. Okay? Sa lahat ng ating mga members dito, ini-encourage natin yon. The blind and the lame came to Him at the temple and He healed them. So, how can we take care of God's church sa panahon natin ngayon? Not only to purge sin, but also provide healing to the broken-hearted. Okay? Kaya, hindi natin dapat isipin ito, ay, pupunta lang ng church yan pag may problema eh. Pasalamat nga tayo at nagpunta ng church. Huwag nating i-judge. Pupunta lang ng church kasi may problema. Pasalamat tayo nagpunta sa church. Paano kung halibawang magiging attitude natin uy, may problema ka kasi kaya nandito ka na naman Salamat nako, hindi na dito sa atin pupunta yon. Sa iba na lang yun, maghahanap ng healing. Okay? Kaya dapat i-welcome natin lahat without any judgment. Sabihin lang natin, namimiss ka na namin. Okay? Kung meron mang hindi dumadating, tapos biglang dumating, wag na natin, siguro may problema ka na naman, Brad, kaya ka nandito, Walang ganunan. Okay? Hindi nakakahil yun. Now, these are the practical aspects on how we could provide healing sa broken-hearted. Another na nakita ko dito on how we could take care of God's church sa panahon natin ngayon is we must also prepare the next generation of believers in Jesus. Kung gusto natin na magpatuloy ang church na to hanggang sa mga susunod na henerasyon, kailangan ihanda natin yung next generation. Okay? Paano ko po sinabi ito? Doon po sa Matthew 21, verse 16. When the chief priests and the teachers of the law saw the wonderful things He did, yung healing, and the children shouting in the temple area. Siguro nakita din ng mga bata yun. Wow, na-heal yung blind tsaka yung lame. Wow, Hosanna to the Son of David. Salvation is here. Alam niyo na yun, di ba? Yung nakaraan kung ano ibig sabihin ng Hosanna. Let us receive your salvation, Son of David. Yung mga bata nagsisigawan, tuwan-tuwa. Pero yung mga chief priests and teachers of the law, galit. They were indignant. Sabi nila, do you hear what these children are saying? Ano yung sinasabi ng mga bata? Salvation has come from the Son of David. Hosanna to the Son of David. Do you hear these children saying? Yes, sabi ni Jesus. And have you not never read? From the lips of children and infants, you have ordained praise. Yung you dyan is Yahweh. Okay? Yahweh, you have ordained praise from the lips of children and infants. Itinalaga mo na mula sa mga bata, marinig ang papuri sa iyo. So, kahit bata yan, magpupuri yan sa Diyos. Kaya parang nakita ko dito, nasa temple area si Jesus nang ginawa ito, na ipinagtanggol niya yung mga bata dahil pinatatahimik ng mga chief priests and teachers of the law. Sabi niya, hindi mo papatahimik yan. Kasi itinalaga ng Diyos Ama na sila ay magpupuri mula sa kanilang mga labi. Kaya ang nakita ko po, ihanda din natin yung next generation of leaders. Napakahalaga po ng role ng youth ministry natin. Napakahalaga ng role ng kids ministry natin. Dapat hikayatin natin sila. Wag natin silang pigilan kung gusto nilang umattend ng church. Okay? Kasi kung minsan, di ba, may mga bata na sobrang likot. Dapat di na umaatin yung batang yan. Sobrang likot. Hayaan lang natin. Siyempre, bata di ba? Kasi naman, yakap ng yakap Ang dungis-dungis. Hayaan lang natin. Hayaan nyo na yung mga yan. Di ba? Hayaan lang natin. Okay? So, dapat hindi natin pinipigilan sila. Magiging para tayong chief priest niyan, tsaka teachers of the law. Pinipigilan sila. Okay? At, mag-ingat tayo kasi baka meron tayong mga kaibigan. Okay? Na nakakausap. Pagkatapos sa ating pag-uusap, madi-discourage tayo umattend ng church. Okay?
Instead na umattend tayo ng church, dahil narinig natin yung opinion ng ating kaibigan, hindi na tayo a-attendin. Nako, ay may pananagutan po yun sa Lord, ha? Diba? Sabi ni Jesus, diba, doon sa mga, let the little children to come to me. And do not forbid them. Huwag niyo silang pagbawalan sa pagpunta sa akin. Kung minsan may mga ibang tao, subtle. Okay? Makikipagkwentuhan sa atin, pagkatapos, pipigilan tayong umattend ng church. Naku, may pananagutan po yung mga taong ganon. Okay? May pananagutan sa Diyos. Kaya nga dapat, pagka meron tayong naririnig, sila invite, hindi, dapat nga umattend tayo sa church kasi nakikita natin kung anong kalooban ng Diyos. Natuturuan tayo kung anong tama. Pagka tayo ay nahikayat nila, may pananagutan sila sa Diyos, pero tayo din ay may pananagutan. Kaya nga, ini-encourage ko, no? Na ang bawat kabataan at saka mga next generation of members or believers in Jesus, ngayon pa lang, okay? Ihanda natin sila sa buhay na to. Huwag nating pigilan kung gusto nila umattend ng church. Kung nandito sila, hayaan natin. Kung magulo sila, hayaan lang natin. Of course, syempre, huwag naman aabot na magkaroon ng sakitan o yon. Discipline ang kailangan doon. Right? Didisiplinahin naman. Pero kung kakulitan lang, talaga makulit ang mga bata. Ganyan talaga nature ng mga bata. Pero tingnan nyo, habang tumatanda yan, nagmamature din naman. Hindi nyo lang alam si Asaph nung araw. Buti na lang, wala si Asaph dito. No? Pero nakikinig nga pala. Nung araw, nung bata, alam mo ba yun, Neil? Di ba? Nung bata yan si Asaph, kasama niya si Matthew, yung anak ni Rico. Makikita ko yan. Bang! Sabi, Asaph, wag mong susuntukin sa susunod si Matthew. Opo. Okay? Kasi hindi ka naman niya inaway. Opo. Talaga ha? Opo. Sige. Okay? Mamaya pagtalikod ko, iiyak ulit si Matthew. Sinuntok na naman. Pero tingnan nyo ngayon, di ba? Grabe, di ba? Kahit papano, nagpapagamit ng lubusan si Asaph sa ating tech team. Talagang ganun no? Nagmamature ang mga tao. Habang tayo ay nagkakaedad, sabi ko nga sa inyo nung araw, nung kabataan ko, mas grabe ako kaysa kay Asaph. Pero may pagbabagong ginagawa ang Diyos. Part ito nung ating pinakikinggan every Sunday. Okay. Let's prepare for the next generation of believers in Jesus. Hindi ipinagtanggol pa ni Jesus ang mga batang ito na hayaan mo silang magpuri kasi yun ang ginawa ni Yahweh. He has ordained praise from the lips of the children and infants. Yung mga teachers of the law and chief priests, nagagalit, indignant. Okay? So again, huwag tayo matulad dito sa mga chief priests na to, kundi makuha natin yung puso ng ating Panginoong Hesus na nais niya lahat ay magpuri sa Kanya. At ang pang-apat na nakita ko po dito na ginawa ni Jesus sa temple courts na kailangan gawin natin para alagaan ang Kanyang iglesia sa panahon natin ngayon is to preserve the teachings of our Lord Jesus Christ. Sabi po sa Luke 19, every day He was teaching at the temple. Okay? So, sa kanilang panahon, 1 week na lang yung Passover na Kaya ito pong ating tatalakayin, talagang medyo maraming intense. Pero after 1 week, ando na papasok yung Passion of Christ. Okay? Kaya ngayon, every day siya, He was teaching in the temple. Tayo, once a week lang naman. Okay? Pero, meron din tayong ginagawa every last Friday of the month. Meron tayong monthly na Bible studies para sa ating mga seniors, men's ministry, women's ministry, youth fellowship, at every Sunday yung ating kids ministry. May pagtuturong ginagawa doon. But the chief priest, ayun na naman, yung mga chief priest, no? Mga chief priests and teachers of the law and the leaders among the people were trying to kill Him. Gusto siyang ipapatay. Kaya lang, they could not find any way to do it. Bakit?
because all the people hang on His words. Pinangahawakan ng mga tao yung kanyang mga tinuturo. Okay? So, ang isang dapat natin gawin upang maalagaan natin ang Church of God in our present day is to preserve such teaching of our Lord Jesus Christ. Panghawakan natin yung turo niya. At sabi sa Mark 11 verse 18, dun din sa context ng pagbisita niya sa temple, the whole crowd was amazed at His teaching. So dapat panghawakan natin ito. Huwag tayong lalayo mula sa turo ng Biblia. At natutunan nyo naman yun, ano? Nung nakaraang Friday sa ating Bible study. Anyone can be at fault. Kaya dapat meron talagang aalalay, merong nag-check sa atin, meron tayong accountability. Kaya nga si Pastor Dindo, yun ang comment, di ba? Doon sa ating Zoom. Sinong accountable sa kanya kung siya ay nagtuturo ng mali? Dapat meron. Sa amin, meron kaming ganun. No? Mini-maintain namin yun. Okay? Dahil, kailangan natin ang bawat isa na ma-preserve ang teaching ng ating Panginoong Yesus at hindi tayo malihis. It is one way of taking care of His church. Kaya nga, as a challenge to every one of us, what our Lord Jesus Christ did at the temple is a model, an illustration, an example on how we must also take care of His church today. We have learned kanina, right, that God's temple is His church today. Therefore, we must purge the sin that comes to our attention, provide healing to the brokenhearted, prepare the next generation of believers in Him, and preserve the teachings of Him who taught us everything, now until He returns. The Lord Jesus Christ will be coming soon. Walang nakakaalam kung kailan, kung anong oras. Pero anytime na dumating siya, we must be prepared, and while waiting for His return, we must take care of His church. Manalangin po tayo. Salamat po, O Diyos, minsan pa, sa pagpapakita sa amin kung ano dapat naming gawin habang inaantay po namin ang muli mong pagbabalik. Dalangin po namin, O Diyos, ang iyong pagkilos sa bawat isa sa amin, na makita nga po namin ang aming responsibility on taking care of your church. Pangunahan mo po kami at ang bawat isa nawa ay maging bahagi ng paglilinis na to. Salamat po, O Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at luwalhati. Sa pangalan ni Jesus. Amen.